Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. So sa video ito, mamamasyal na muna tayo. Magro-road trip tayo. Ito yung dashcam footage ko galing ng Malolos, Bulacan pauwi ng San Juan. So kung ikaw ay naboboring, wala kang magawa, gusto mong mamasyal, pero hindi ka makalabas ng bahay nyo o kaya naman nasa ibang bansa ka, hindi ka pa makauwi ng Pilipinas, ay sumama ka sa biyahe ko at panoodin mo ang video ito. Mag-ingat ka pag pumunta ka sa part na to ng Bulacan kasi pag pumunta ka dito maliligaw ka or malolos ka. Malolos ka. So ngayon nakalabas na tayo ng Malolos. Alam ko giginto na tong part na to. So MacArthur Highway papuntang Tabang Toll, tapos North Luzon Expressway papuntang Metro Manila. So dito sa bandang kanan, yung nakita mo mga nakaparadang mga sasakyan, yan ang mga certified plantito at plantita na majority dyan ay galing sa Metro Manila. Dito sila namimili ng mga halaman na itatanim nila, ilaladalhin nila sa mga bahay-bahay nila sa NCR. So nakita nyo medyo gumilid ako ng konti kasi gusto mong makita ng mga sakay ko sa sasakyan yung mga iba't ibang klaseng halaman. So ngayon papasok na tayo dito sa toll papuntang North Luzon Expressway. Magbabayad na tayo. Mabuti na lang meron na akong RFID noon pa. Nagpakabit ako niyan 2 to 3 years ago. Yun nga lang, medyo luma na yung sticker kaya madalas hindi binabasa. At kailangan ko magpalipat-lipat ng RFID lane. Minsan naman binabasa siya, minsan nadidetect, pero madalas talaga ay hindi nababasa. So, imbis na dire-diretso yung andar mo, tuloy-tuloy yung biyahe mo, ay maaabala ka, maaantala ka. Kasi kinakailangan mo magantay ng personnel para i-input sa computer yung card number mo. So, ganun. Medyo jahe siya. Kasi hindi binabasa. Minsan naman binabasa, pero madalas talaga hindi. So, kailangan i-input. Ang sabi sa akin, papalitan ko daw. Free daw yon, pwedeng palitan yung RFID sticker. Sila daw yung magkakabit. At kailangan ko nga lang pumunta doon sa designated area kung saan nila kailangan palitan. Pero syempre, nakakatamad magpapalit ng sticker. Unang-una, ang dami nagpapakabit ngayon. So, pipila ka. Makikisabay ka pa doon sa mga walang sticker. Konti lang kasi yung designated area. So, yung isa, pagpasok daw ng NLEX. For example, galing ka ng Balintawak, yung unang toll, doon daw, bago mag-toll, doon daw ang kabitan ng sticker. Tapos yung isa, kung gusto ko daw, pumunta raw ako ng San Fernando, Pampanga, doon daw ako magpapalit ng RFID sticker. So, hindi naman ako makakarating doon, hanggang Kalumpit lang ako. So, or Malolos lang ang pupuntahan ko. Sobrang hassle nun, para pumunta pa ako ng San Fernando, para lang sa sticker nila. At ayoko makisabay sa mga crowd, ang daming tao ngayon nagpapakabit ng sticker. Kung ikaw ay may sasakyan, malamang sa malamang, nag-ahabol ka, kung wala ka pang RFID sticker, nag-ahabol ka sa deadline kasi ini-implement ng DOTR, Department of Transportation, yung ganitong cashless system sa bansa. No? Kailangan pagdadaan ka ng expressway, North Luzon Expressway, meron kang RFID sticker. Sobrang convenient kapag meron kang sticker kasi tuloy-tuloy ka lang. Ikaw naka-sticker ng RFID, sila nagbabayad ng cash, pipila sila. Yun nga lang, minsan hindi binabasa yung sticker ko. So pag binasa katulad nito, tuloy-tuloy na tayo, dire-diretso lang yung biyahe natin. Walang hassle. So ngayon, ini-implement na nila yung cashless system na kailangan lahat na ng sasakyan na dadaan sa NLEX. In-extend nila, alam ko hanggang January, hindi pa titikitan eh. So ngayon, dapat 100% na, pero siyempre, mga Pinoy hindi naman agad-agad nakakapag-comply. Siyempre, unang-una, budget. Kailangan mo magdagdag load. Ang dami mo nang binabayaran. Naglo-load ka na sa cellphone, may internet ka pa, may Meralco bill. Tapos ngayon, nagbabayad ka na ng gas, kailangan mo pang loadan yung RFID card mo. So, hindi lahat ng Pilipino ay mayroong extra cash para magkaroon sila ng extra load para lang dumaan sa mga expressway. Lagi, ang Pinoy, majority sa atin, saktuhan lang yung pera. Nalala ko nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas, isa akong empleyado, inaantay ko yung kinsenas. Pagsaksak ko ng ATM card ko doon sa ATM machine, sakto lang yung pera ko. Naka-budget na yun, ubus agad yun. So, sakto lang, walang laman, zero balance yung ATM ko. Kung pwede lang, withdrawin mo yung butal, yung less than 100, kunyari, naging 98 pesos, hindi mo ma-withdraw. Magpupunta pa ako ng counter, lagyan ko ng 2 pesos. Magde-deposit ako ng 2 pesos para ma-withdraw ko ng buo yung pera ko. So parang ganun din yan dito sa RFID card. Hindi lahat ng Pinoy na may sasakyan ay kayang magkaroon ng extra money para dyan sa card na yan. Mas importante kasi yung internet sa panahon ngayon kaysa dyan sa load, diba? Tapos may minimum load lang din yata. Hindi ako sure. Alam ko 500 pesos yung minimum load. Isipin mo yun. Although wala naman expiration yon, pero kung isang beses ka lang dadaan dyan, once in a blue moon ka lang, hindi ka naman talaga taga norte, wala ka naman dyan pupuntahan, gusto mo lang mapabilis yung biyahe mo, medyo
hassle para magtabi ka ng 500 pesos dyan. Hindi naman porkit may sasakyan ka, mayaman ka na o may kaya ka na. Yung karamihan ng mga Pilipino, kaya lang naman bumili ng kotse para maging convenient. Sobrang hirap naman talaga mag-commute sa panahon ngayon. Honestly speaking, kaya lang din ako bumili ng sasakyan dahil nahirapan na ako mag-commute. Ang mahal-mahal ng singil ng Grab. May Uber pa nun dito, ang mahal-mahal. Dalawa sila. Ngayon, solo na lang ng Grab. Tapos yung taxi, mga namimili, nangongontrata. Ang hirap sumakay. So, sobrang hassle mag-commute. Pag mag-MRT ka naman, sobrang siksikan. Kaya yung karamihan, majority ng mga Pilipino, mga public people, naisipang bumili ng sasakyan kahit walang parking. Kasi ang isip namin, pagbili namin ng sasakyan, parking, hindi kami magpa-park sa kalsada, pero maghanap kami ng parking. Marami namang parking for rent parking space for rent. So yun yung unang option. So nakita namin maraming mga parking space for rent sa tabi ng paligid ng bahay namin. So yun yung unang plano. Ang problema, puno na pala yun. Ang dami pala talagang sobra ng sasakyan sa buong Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Sobrang congested na. Kaya naman, kulang na yung parking. Actually, kahit may parking ka nga sa, halimbawa, may parking ka sa bahay nyo, tapos umalis ka ng bahay nyo, doon sa pupuntahan mo, halimbawa, magbabayad ka sa bangko, pupunta ka ng mall, poproblemahin mo pa rin yung parking. Kahit sabihin pa natin, mega mall na yun, sobrang laki na ng mega mall, ang dami na nilang parking space. Pero pag pumunta ka rin ng Sabado, ng alauna ng tanghali, puno na yun, wala ka nang paparkingan. Mahirapan ka na mag-park. So kahit ngayon, pandemic, naranasan ko isang beses, alas 3 kami pumunta ng mega mall, tapos sobrang traffic papasok ng mega mall, punong-puno yung parking space, napakadaming sasakyan. Kahit nga yung kalsada, yung EDSA nga, napupuno to ng sasakyan, parang parking space na rin to, parang isang malaking parking lot ang kahabaan ng EDSA kapag rush hour. So sobrang daming sasakyan, ang hirap magkaroon ng sasakyan, ang hirap mag-drive kapag traffic. Kaya ang iba, minabuting magmotor, minabuting magbike. So sa motor, ayos din magmotor kasi mas mabilis ka makakarating. Ang problema lang, takaw disgrasya talaga yung motor kasi single nga pwede kang sumemplang. Tapos pag umulan, tapos ang dami pa mga balasupas na driver na naka 4 wheels, dehado yung mga ibang mga nakamotor. Actually, yung ibang nagmo-motor, kaya lang naman napilitang magmotor yan kasi napakasaklap talaga mag-commute. Napakahirap mag-commute, maging commuter sa Metro Manila. Malilate ka talaga sa trabaho mo. Kaya yung iba, no choice, napilitan sila kahit ayaw nilang magmotor, ay bumili sila ng mga motor para lang mode of transportation. Mas mabilis kasi talaga pag motor. So actually, kung ako lang mag-isa, okay lang sa akin mag-commute. Mas mabilis pa akong makakarating sa pupuntahan ko. Wala pa akong problemahin sa pambili ng gasolina. Hindi pa ako problema sa parking. Maglalakad lang ako, mas mabilis O kaya sasakay lang ako ng tricycle, mas mabilis. Malapit lang naman ako sa mga iba't ibang mga lugar. Kaya ako mag-commute, no problem. Pero pag may sakay ka na, may kasama ka ng bata, doon may bit-bit ka na gamit. Doon na mahihirap ang pag-commute. Kaya kailangan mayroon kang sasakyan. So, parang naging necessity na yung sasakyan sa panahon ngayon dahil nga sa hirap ng mode of transportation natin sa Pilipinas. Natatandaan ko noon nung nakarating ako ng Singapore, na masyal kami, kasama ko yung anak ko na 2 years old or 3 years old yung anak ko, bit ko siya. From airport, paglabas namin ng airport, nag-trend lang kami, nakarating kami ng hotel nang wala akong kahirap-hirap. Train lang yung sinakyan namin, tapos pagbaba ng isang station sa train, sumakay lang kami ng bus. So sobrang daling mag-commute sa Singapore compared sa Pilipinas. Isipin mo, may hawak ako na maleta, tapos may bit ako na bata. Sobrang convenient kasi unang-una yung airport nila ay konektado sa train. So hindi mo na kailangang lumabas, magta-taxi ka pa papunta sa tren o magta-taxi ka pa papunta sa bus station. Hindi mo na kailangan lumabas actually ng airport meron silang connection doon. Yung Changi Airport connected na sa train station. Dito sa Pinas, isipin mo, bababa ka ng Terminal 1, tapos pupunta ka ng MRT, katakot-takot na inspection yan. Aabutin mo. Hindi mo na babalaking mag-tren o mag-MRT. Isipin mo na lang, mag-taxi ka na lang. So may mga airport taxi naman na nakaabang. Yun nga lang, ang mamahal ng singil. Madalas na ikukumpara ko yung Pilipinas, yung sistema sa Pilipinas compared dun sa iba't ibang bansa na narating ko. At minsan napapaisip ako na parang sinasadya na hindi tayo mag-progress. Parang sinasadya na kailangan ganito, magulo, matraffic at siksikan yung mga publiko para mahirapan kayo
para may business. Kasi pagka convenient yung mga buhay natin, conveniente masyado yung ating mga buhay-buhay, medyo hindi nakikita yung mga negosyante. Isipin nyo, bakit nagpupumilit sumiksik yung mga vendor sa Baclaran? Kasi may mga tao doon na traffic. So naglalakad yung mga tao doon, imbis na hindi bibili, mapapabili na lang sila. Bakit kailangan magkaroon ng traffic sa Metro Manila? Kasi pag walang traffic sa Metro Manila, tapos 30 minutes lang pag sumakay ka ng train from San Juan papunta ng Bulacan, for example, bakit ka pa bibili ng mga condominium na matataas dito sa Metro Manila? Ang mamahal. Doon ka na lang bumili sa Pampanga, sa Tarlac, sa Nueva Ecija. Pero hindi. Kailangan mahirap yung sistema, kailangan matraffic, kailangan magulo para yung mga tao ay hindi magkaroon ng convenienteng buhay para kumita yung mga ganid na negosyante. Pati na rin yung mga protector na politiko nito. Hindi ko naman nilalahat. Actually, nakikita ko naman may magagandang ginagawa yung ating government. Meron din naman silang shortcomings na pwede rin nilang i-upgrade. Ang solusyon lang talaga sa problema natin sa Pinas ay ang ating pagtutulungan. Kung hindi tayo magtutulungan, magbabangayan lang tayo. Pupunahin mo lang yung ginawa niyang mali, hindi mo pupurihin yung mga natapos o na-accomplish niya. Wala tayong patutunguhan. So, sobrang divided na natin. Kapag nanonood ako ng balita, laging target yung emotion ko, nagagalit ako sa mga nangyayari. Buti na lang aware ako na yun talaga yung ang role ng media dito sa Pilipinas. Pinapasama nila yung imahe ng ating sitwasyon. So, gagatungan pa nila yan. Hindi nila ipapakita yung mga magaganda, yung mga good news, birang-bira lang nila yan. Kasi kailangan magalit yung tao Doon sila kumikita. Doon papanoodin yung video nila pag mga intriguing, controversial issues. So, mas gusto ng tao yun Tapos, pag nagbabasa ako ng mga comment, sobrang tindi na ng debate, sobrang tindi na ng argumento ng mga netizen. Sobrang magkakagalit na tayo lahat at nakakalungkot isipin na pare-pares tayong Pilipino pero naghihilaan tayo pababa. Ayaw natin magtulungan, ayaw natin magkaroon ng unity. So, majority sa atin gusto ng pagbabago pero pag tayo na yung tatamaan ng pagbabago na yun, so madedehado tayo sa pagbabago. Ayaw na natin, gusto natin ibalik yung dati. So, ganun ang Pinoy. So, hindi ito political vlog. Wala akong pakialam sa politika. Gusto ko lang i-express yung opinion ko. Bahala kayo kung maniwala kayo o pares tayo ng opinion, okay lang din. Gusto ko lang sa inyong i-share yung naisip ko. Bigla na lang pumasok sa isip ko. Nagdadrive lang tayo kanina. So, tatapusin natin ang video to at maraming salamat sa panonood at shoutout na tayo. So, unang shoutout natin mula pa ng Singapore galing sa ating solid Kaleki viewer si Uncle Sam Lubrera. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Rafem21 channel. Pati na rin kay Mr. Drew Tan. Thank you very much for always watching. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, John Oliver Riano. At ang last na shoutout natin ay para kay Prody J. So, paano mga Kaleki? Hanggang sa muli. Paalam.